Hello, good morning mga koys. Ako nga pala si Neil, ang taong walang pangarap pero gustong yumaman. Ang tanong, kung paano ko gagawin yun, di ko rin alam kung paano ko gagawin na yumaman ako na walang ginagawa. Ngayong araw, samahan nyo ako. Ang una kong gagawin ngayong umaga, mag-ihatid ko ang aking ate sa kanyang trabaho gamit ang Honda Click 125. Papakita ko sa inyo ang Honda Click 125. Ano ba tayo dito sa highway? Nanay ko na nagwawalis. Ngayon ang pang-alas doon sa madaling araw. Walis ng walis. So mga guys, ito yung ating Honda Click 125. Mamaya iatid ko ang ate ko. Pasok niya ay alas 9 sa isang grocery store dito sa bayan namin sa may mula Zamboanga del Sur. Samahan nyo ako mga guys. Ayan mga guys, papasok na yung ate ko, atid ko lang. Tarid na. At 47 na, late ka na. Ayan. Lima ako dito ka ng ulang. Masa dito mo to? Onya. Kanyang hapon. Masun sila doon. Bangos. Yan, papasok na si ate ko. Ito yan, nagtatrabaho. Mamaya yung sukli mo. Ay, palit ako ng bangos na eh. Sige. Papasok. Preskong mga isda. Ayan, bratura tanan. Terus ba yan? Palit na mo mga suki. Tres na yun ang isda. Ito, sinta. Pagkumana ito katod sa akong ate. Palitagis lang bangos. Madam! Bakit walay gagmay? Molabi Public Market. Ang tamba nila mura lang. Kulingan 150. Dilis 80. Yellowfin 140. Mga hipon. Hipon nila 300. Pila kayo watanan te? Nanay, salamat sa cheese. Dagana eh. Ayan, gulay. Walang labanos. Naman tayo sa gulayan. May labanos te? Wala din. Radish na, no? Oo. Tagpila? 124 makuha te. 30 ang kilo sa radish. Ay, dili mo gusto sa Tagalog, English ha, radish ha. Radish na, no? Masipit na maubak. Hindi, parang ito nga. Gamay lang, mga pila lang kabuok.
Kanilang tiyo. Pila man na 15, wa pa man siguro na itong kilo. Gis. Sa isra. Sa isra, okay na. Dito lang diya. Oh, sige. Ako, ang yabi ng hulog. Ikaw? Ito tayo. Wala na. Salamat eh. Pila ka mate? 30, 55 ang gagumay. Aka na 30 na damay. Thank you very much. Nay? Luto tayo ng sinigang. First time nilang sinigang. Yari sila sa akin. Papa, hindi kakain yan ng sinigang. Ito sa gulay yan. Tapos na tayo sa isda. Gulay. Uwi na tayo. Mga boys, magluluto tayo ng alimango. Ano? Ang nangyari sa alimango ng natanggal lahat ng yung mga galamay niya, pati yung sipit. Kasi yung kapatid ko, sabi ko sa kanya, ilagay niya muna sa freezer bago hugasan. Nilagay lang ng 2 minutes, kinuha niya, tapos hinugasan, ayan, nabuhay uli. Ginawa niya ngayon, binalian ng mainit na tubig. So, lesson learned mga boys, pag kayo may alimango at magluluto kayo ng alimango, patulugin nyo na muna sa freezer, siguro mga 20 minutes, at least 20 minutes, bago nyo siya hugasan or pakawalan dun sa tali. Para hindi hassle, pag hindi kayo masisipit pag yung lilinisan. Ang ginawa kasi ng kapatid ko, ayan, kasi nabuhay daw, ang tatapang daw, wala ng tali, binalian ng tubig na mainit. Kasi pag buhay yung alimangot, babalian mo ng mainit na tubig mga koys. Magkakalasan talaga lahat ng mga galamay niyan, pati sipit. Ayan, tingnan mo. Ang tataba pa naman, no? Puro babae yan, no? Hindi naman kalaki yan itong mga alimango na to, pero ang tataba. Good size lang yan. Mura lang yan, 200 lang yan tabili ng mama ko dyan. Wala pa yatong 200 yan. Tapos may hipon din kaming binili. Yan, yung hipong yung kumbaga banami kung tawagin, yung kulay puti. Mura lang din yan, 100 lang yata yan. Yan, tapos ko lang magatid ng ate ko at magluluto naman tayo ngayon. Mamaya nga hapon magluluto tayo ng sinigang na bango. Hindi ko lang alam kung kakain sila. Kasi hindi naman uso dito ang sinigang. Wala sila mga koys. Ayan na mga koys, pinaghalo na natin ang ating hipon at saka alimango. Ginisa ko lang siya sa sibuyas at saka garlic. Then Sprite, nilagyan ko lang siya ng Sprite. Lalaga ko lang siya sa Sprite. Tsaka ayan na, luto na ang ating hipon na banami. Kulay white pa rin yan mga koys, ganyan talaga siya. Hindi yan namumula ng namumula. Okay na siguro to kasi bangit pag nag-overcook ang ating hipon. Let's eating time na mga koys. Luto na siguro rin to itong alimango natin. Nagbibiyak ako ng isa't papakita ko sa inyo kung talagang mataba ba. Mamaya na yung bayad yan. Kaya muna tayo. Bayad na ba kaagad? Ano sila? Ano ba yan? Parang kikiam. Popcorn. Siomay. Ali soap yan, te? Yes, sir. Sa pangalan sa inyong parisante? Okay. Only rice din. Sa mga gustong magparis diya, mga taga Mindanao na gustong magparis kay Diwata, nasa diri sa Mulabisad. Paris Overload Giggings.
Only sabaw, 100 pesos lang. Dito lang yan sa may Mulabi Plaza mga koys. Located at Mulabi Plaza, Zamboanga del Sur. Meron tayong i-review kung ano masasabi niya. Kung kalasa ba ng pares ni Diwata sa Maynila. Meron din mga kumakain. Marami din mga street food dito mga koys. So ayan mga koys. Paris overload. Tingnan mo nga Nick, may patis ba sila? Toyo lang ano? Toyo tsaka suka lang. Tapos may, so 100 pesos mga koys, only soup, only rice. At meron tayong kasamang soft drinks din. No? Inspire sila sa Paris ni Diwata sa ano, Maynila. Tingnan mo nga. Ano masasabi mo sa Paris ng Mindanao? Lasang pares. Asang Paris? Tikman natin ang pares sa Mindanao. Solid mga koys. Ang sarap lang. Kung gusto pa mag-lemon. Okay lang po. Thank you po. Solid ang Paris nila mga koys. Daming naman oh. Daming naman yan. Tapos yung rice bagong ano talaga. At kuya, wag pa miss ni Silvio. Kakain daw yung ano. Tugtog yung ano, pakainin na natin, libre ko na. Baka sabihin nyo, ano ako hindi ako ganun. Ano masasabi mo sa Paris dito sa Mulabi sa mga del Sur? Solid. Nakailang rice ka? Only rice, with coke, only sabaw, at saka hindi. Only rice lang at saka only soup. At saka with coke, ayan. Worth of 100 pesos lang. Video. Tara na. Tara na mga koys. Salamat po, kuya, ate. Tapos yan, marami pang mga ano dito. Anong gusto nyo. Ayan, may mga sisig din. Meron din doon sa kabila. Sa Mulabi Plaza lang to. Sa may munisipyo.